Magandang araw pong muli mga kaibigan. Welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong naging mensahe ni PBBM patungkol sa posisyon ni VP Sara sa Department of Education. Hindi po niya ito tinanggal o pinag-resign. Tingnan po natin at bago tayo magbigay ng reaksyon. Parehong dinepensahan ni Pangulong Bongbong Marcos, sina First Lady Liza at Vice President Sara Duterte. Hindi raw aalisin sa gabinete ang bise at hindi rin naman masisisi ang naging reaksyon ng unang ginang. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. I don't see the reason behind that. But wala raw nakikitang rason para palitan sa gabinete bilang Education Secretary si Vice President Sara Duterte. Yan ang sinisigurado ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng hidwaan ng kanyang asawang si First Lady Liza Araneta Marcos at VP Sara. Matatanda ang sinabi ng unang ginang na bad shot na sa kanya ang vice-presidente. Nag-ugat yan sa umunoy pagtawa ni VP Sara ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Hindi naman daw masisi ni PBBM si First Lady Liza sa kanyang reaksyon. First of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Yan, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. Sa kabila nito, hindi naman daw apektado ang working relationship ni Pangulong Marcos at VP Sara. Naunang sinabi ng vice na walang kinalaman sa kanyang mandato ang feelings ng First Lady. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Handa naman daw makipag-usap si VP Sara kay Pangulong Marcos. Nang tanongin naman ang Pangulo kung dapat bang magkaayos sina VP Sara at First Lady Liza, I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. Ang First Lady, hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat. Siya hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at maanghang sa salita. May mensahe rin si Pangulong Marcos kay VP Sara. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue. So, hayan po ang naging pahayag ni PBBM. Panoorin din muna po natin ito ng mga naging pahayag ni De Lima patungkol kay ex-senator Laila De Lima patungkol kay Sara Duterte. Panoorin po natin ito. Now, I'd like to answer that by saying that I cannot blame those who have the impression or saying that he has a weak personality. You know, na hindi siya ganun. Maybe it's just a question conflict averse. Conflict averse kasi siya eh. So pwede natin galangin yung ganyang personalidad, pero may mga bagay na kailangan ipakita niya rin yung tapang niya sa mga bilang pangulo. Hindi yung parang hindi rin natin masisisi kung iba dyan ay tinatawanan na lang siya na out and out na inaano na nga siya ng kanyang bibig, na ganyan ng mga nagiging actions ay mananahimik pa rin siya o sasabihin pa niya na sinusuportahan pa rin niya ang VP na maganda pa yung kanilang relasyon. So, get real, Mr. President. So, yan naman po ang naging pahayag ni ex-senator Laila De Lima. Unahin po natin yung sinabi ni PBBM na mananatili si Sara sa DepEd. Sa isang pananaw at sa isang malawak na pananaw,
sa kalagayan ng sitwasyon ngayon sa gobyerno, hindi po pukpukin ni Marcos ang kanyang ulo sa pagtanggal kay BP Sara. Sa kadahilanan na ang DepEd at ang Office of the Vice President ay isa sa dalawang ahensya na nagkakatulong sa ngayon para magkaroon ng magandang pananaw ang mga tao sa lakad ng gobyerno. Isipin po natin, sa dami ng alingas-ngas na ibinabato kay Marcos, unang-una na yung pagkasangkot sa droga, pagkadawit ng asawa niya sa kidnapping, yung issue ng korupsyon sa Kongreso, yung MOOE na hindi maipapaliwanag, yung AKAP, nadagdagan pa ng 3.2 billion na proyekto ni Tambaloslo ni Speaker Romualdez sa Tacloban, yung issue ng PCSO, ang dami-dami na pong negatibong pangyayari at masasaklap na bagay na nabulgar sa mga tao na hindi nagkakaroon ng kasagutan. So sa kalagayan ni Sara ngayon, aminin man natin at hindi, talagang gamit na gamit siya ni Marcos. Gamit na gamit siya. Paano? Kung hindi i-build up ni Sara at hindi gagawin ni Sara ang kanyang tungkulin sa DepEd at sa Office of the Vice President, ano na ang kakalabsan ng gobyerno natin? Ano na ang ahensyang sasabihin na mataas ang standard, na mataas ang rating, mataas ang trust ng tao, mataas ang approval? Aling ahensya pa kaya ang sasabihin na ganon? So hindi gagalawin ni PBBM yan kasi isa yan sa makakasira sa kanya at isa yan sa magpapabagsak sa mga taong nakapaligid sa kanya. O kung hindi po niya gagalawin, natanggalin si BP Sara. At aminin man natin at hindi, sa totoo lang, wala na naman talagang unit team. Kumbaga, ang itinatagal ni Sara ngayon sa kanyang tungkulin ay dahil nanindigan siya, nanumpa siya, nagagawin yung kanyang tungkulin. Sa parte naman ng mga Marcos, hindi nila magalaw-galaw dahil kailangan nila si Sara. Ngayon dun sa mga kritiko na nagsasabing si Sara ay tanggalin o mag-resign, tingin ko kahit maglupasay kayo sa ngayon, hindi mangyayari yon. Lalo na malapit na ang SONA. At sigurado pagdating ng SONA, malamang sa malamang, isa ang Department of Education at ang Office of the Vice President ang magpapaganda sa sasabihin ni Marcos sa SONA. Hindi naman niya sasabihin na maraming korupsyon. Hindi naman niya sasabihin hindi na-audit ang Kongreso. At hindi rin niya sasabihin na sangkot siya sa droga at sangkot sa kidnapping ang kanyang asawa. So, hindi niya gagawin yan. Ang gagawin niya, hahanap siya ng mga bagay na pwede niyang sabihan ng maganda at ipagmalaki. Ngayon, sa parte naman ng sinasabi ni ex-Senator Laila de Lima, nakita ko rin kung paano sinagot ni Sara yung mga patutsada ni Mrs. Marcos, yung pagiging bad shot ni Marcos, yung sinasabing she crossed the line, at wala akong nakitang pambabastos na ginawa ni Sara. Ang sinabi pa nga ni Sara Duterte, nauunawaan niya yung unang ginang. Pero totoo lang na sinabi ni Sara na wala siyang mandato para sumunod sa gusto ng unang ginang. Hindi po mangyayari yon dahil hindi naman inelect ng tao si Mrs. Marcos. Yung sinasabi kasi ni Laila de Lima na nababastos daw si Marcos, isa lang po ma'am ang rason. Sa dami po ng alingas-ngas at kabulastugang lumabas sa gobyerno mula nang umupo si Marcos, ang mga korupsyon, wala po siyang sinasagot. Kaya po ang mga tao talagang binabastos na siya at sabihin na nating marami na sa mga tao ang naniniwala na totoo ang sinasabi sa kanya. Yun lang po ma'am. Sana po kayo, subukan nyo rin kausapin si Marcos na sagutin yung mga issue, lalong-lalo na yung issue ng droga. Yan lang po ang susi para mabalik yung respeto at tiwala ng tao na gusto nyong ibigay kay President Marcos.
So hanggang dito na lamang po muli mga kababayan, at paki-like and subscribe na lamang po. Maraming salamat.